Malaki rin na Nagpasalamat siya kay Yorme na naglatag daw ng daan para sa kanilang pagkapanalo. Malaki rin na pasasalamat ng Honey Yule Tandem kay outgoing Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na anilay kanilang mentor. Thank you sa aking Yorme na pinagkatiwala niya po sa akin na kaya ko po. Thank you sa aking Yorme na sa tinanim ni Yorme Isko Moreno Dumagoso sa Maynila. At kami ang umanin lahat noon. At yan ang pangarap ni Yorme na lahat kami manalong lahat. Tanim ni yung endorsement ni Yorme, yun talaga yun. Halos lahat ng kandidato ng Asenso Manileño. First time yun. First time nangyari sa Manila. 3 years later, gusto kong malaman kung sino ang mas may malaking utang. Utang na loob. Kasi tanggapin natin ng totoo na medyo walk in the park ang nangyari sa takbo ninyo nung 2022 as mayor. unang-una po, wala naman siya dito para tulungan ako. In fact, it's the other way around. Kami pong nangangampanya para sa kanya dito sa Maynila. Oh, tanga talaga. Walang kayang sumabay kay Mayor Isko pagdating sa trabaho. Hindi niya nga sinasabi, di ba, malaki utang niya sa pamilya niya. Kasi talagang he really dedicated his life to the public. Yun po yung work. yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kois, mga gayas, kilalanin po natin itong mga ipalitiko dyan sa City of Manila. Ay, kilala nyo na nga pala mga kois, mga gayas. Hindi ko na dapat pa ipakilala pala, no? So, yan po pag-usapan natin ngayon mga kois, mga gayas, no? So, bago po mag-umpisa ang lahat mga kois, mga gayas, please follow, like, and share, and subscribe. At pa-click ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin mga kois, mga gayas. So, mega love shout out to Ma'am Mercy KTV Pilipinas, Riders for Life, ayan, Walutube, Machoy TV, Ma'am Jen Fukuda, ayan, Ma'am Chiri Tuzaki, ayan, Vicente, ayan, mega love shout out po sa ating lahat. So without further ado mga kois, mga gayas, wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa mga kois, mga gayas. Kilalanin na natin to kahit kilala nyo na to mga kois, mga gayas, no? So without further ado, let's begin. Niya. Kasi syempre, that says something about what he's able to accomplish, yung kind of work niya, like in a regular day, anong energy levels niya, paano niya nagagawa yung mga ginagawa niya? Ang hirap kasi aluan nga namin, ayan na naman, nag-a-addict na naman sa trabaho si Mayor. Kasi si Mayor kasi is somebody na when he puts his heart into something, talagang sobra yung tutok niya. During his spare moments when he's all alone or when everyone else is quiet, halimbawa kaming dalawa lang po, kahit we're in the same room, makikita mo siya na nag-iisip, tapos bigla na siya, ate, well, he calls me ate, ano sa tingin mo ito? I-discuss niya sa akin. So, he always comes up with bright ideas. Sa totoo lang, kahit kami na nabibigla. Say mga kois, mga gayas, aminado po sila mga kois, mga gayas. Noon yan. 3 years ago mga kois, mga gayas. Pero anong nangyari ngayon? Ha? Anong nangyari ngayon? Oh, bakit kabaliktaran na yung pagpupuri nyo noon kay Yorme Isko Moreno 3 years ago at this time, ha? What happened? Pakiliwanag. Oh, dyan natin makikita kung gaano po sila mapagkunwari po. Ayan. So, may mukha pa po ba silang maiharap kay Yorme Isko Moreno after ng eleksyon mga kuis, mga kayas? Baka sabihin, ay kasi eleksyon talagang ganyan. Wow, grabe yung paninira ha. Pero wag ka, kasama siya doon sa mga utang na iyon. At alam niya mismo kung anong nangyayari dyan sa Divisoria Market, kung bakit naibinta dahil hindi na kumita yung Kapamalang Manila, but cause kumikita po si Idi at Pate. Saan na naman galing yun? Yung ganon. And then, he sees to it na talaga natututukan niya. Like yung 24/7 na drive-thru. Vaccination ngayon na nangyayari po sa City of Manila.
Siguro, as we speak, nasa 13,000 na po ang nababakunahan namin. When we started last Friday, if I'm not mistaken, nasa 13,000 na. Pumupunta po siya every night. Chine-check po niya kung okay yung mga nagba-vaccinate, chine-check po niya yung mga nakapila. Pag hindi po siya nakapunta sa gabi, minsan, madaling araw, nandun pa rin siya. Wala siyang oras. Kaya lahat po kami na nakapaikot kay Mayor, lahat kami on call. Lahat po kami on call. Kasi pagka naisip po niya na maglilibot siya, any time of the day, he will do it. He will do it talaga. So, it's very difficult for us to be caught off guard. Kasi ganun po siya eh. Kahit mag-isa lang yan, maglilibot yan. Just to check, halimbawa, yung mga condominium, kung on time, yung project, kung mahihit namin yung aming target, ganun po siya. At saka, everyday po yan nangungumusta. For example, namigay po kami ng ayuda sa mga tao. Nagra-random check po yan. Pinapatawagan niya po sa office niya kung natanggap yung ayuda na pinadala namin. Kasi syempre minsan ang nagbababa na lang po dyan yung mga barangay officials. Bibigay po namin sa barangay officials, sila po ang mamimigay. Pero alam na alam po ng mga barangay officials na we do random checking. So, nag-check kami. Tatawagan lang namin kasi sinong constituent kung natanggap na nila, ganyan-ganyan. Ganun po si Mayor. May follow-through po siya lagi. Meron siyang follow-up din ng lahat po ng mga, kung masaya po yung mga tao. Ano sabi ni Lola? Masaya ba siya? Natanggap niya yung kanyang allowance? Sabi niya, ano naramdaman niya? Ganun po siya. Ganun niya lagi chinecheck. Hindi yung afternoon, wala na. Hindi po, nag-check po siya lagi. Kung ano po yung pakiramdam ng mga senior citizen, ng mga lolo't lola namin, ng mga estudyante na nakatanggap na allowance. And ayaw na ayaw po niya nang nadidelay po yung mga benefits. Ayaw na ayaw ni Yorme Isko Moreno yung nadidili ang mga benefits. O bakit sa kapanahunan nyo, delay yung mga benefits niyan? See? O sinong hindi magalit, sumama ang loob sa inyo yan, Manyora? Na maganda na yung programa ni Yorme Isko Moreno noon, binago nyo pa. Hindi lang si Yorme Isko Moreno yung sumama ang loob, pati mga lula't lulo, mga constituent o mga Manileño dyan sa City of Manila. Ng mga constituents ng Manila. Yun po hate na hate niya. Nagagalit po siya sa ganun. Ano siya nagagalit, Vice Mayor? Ay, pinapatawag niya po yung mga people involved. Talagang sasabihin niya, ano nangyari? Ba't ganyan, ganyan. Pagagalitan po niya talaga. And ang habit po ni Mayor, yung kanya pong Facebook page ni Isko Moreno, talagang chinecheck po niya yung mga comments. Tapos ang ginagawa, yes, chinecheck po niya yan. And then, makikita po niya doon kung may mga concerns. Halimbawa po, meron po dito hanggang ngayon, hindi pa naayos yung poste ng ilaw. Halimbawa po, may thread po ang lahat ng department heads, including po sa akin. Tapos, i-call po niya yung attention ng department head. Thread meaning Viber thread? Paano ba yan? Viber thread po yan. May Viber thread po kami niyan na... Viber group siguro. Viber group namin, tapos ipopost po niya doon to call the attention of whatever or whoever department is Walang kayang sumabay kay Mayor Isko pagdating sa... So yan, kilala nyo ba yan mga koys? Yan po si Priscilla Abante. Yan, 3 years ago, puring-puro yan kay Yorme Isko Moreno. Tapos mamaya, basahin natin kung ano na po yung kaniyang status ngayon kay Yorme Isko Moreno, ha. Anak ko yan, ni Kong Abante, mga kois, mga gayas. Ayan, 3 years ago. Trabaho. Hindi niya nga sinasabi, di ba? Malaki utang niya sa pamilya niya. Kasi talagang he really dedicated his life to the public. Well, I think he has been very open.
he practically lived in his office for several months. You will see him attending meetings already in t-shirt and shorts because yun na lang ang naiiwang damit niya. It is not abnormal to get a call from him in the late night of the evening and talking to you and say, Princess, kailangan natin ng ganitong klaseng content ha. So ikaw, bilang kasama niya sa paglilingkod, nahihiya kang mag-isip na, boss, pwede ba bukas na lang? Kasi gabi na, as a leader, you look for, you know, as a person that as a leader, no, you look towards the leader to inspire you to work harder, and he has really done that for us. Walang pwedeng magsabi na ayaw namin magtrabaho kasi tatamad-tamad naman yung leader namin. Hindi mo makikita yan kay Mayor Isko. He drives you and he inspires you. And that's a very unique trait for a leader. Sa grit, when it comes to learning, ayun, si Sir Ernest alam na yan dahil hindi ka pwede magbigay kay Mayor Isko ng data na i-expect mo, hindi niya babasahin. Baka mamaya, ikaw na sumulat, pag kayo nag-usap, mas alam pa niya yung nasa pa sa kanyang papel. And that's the grit that you will see in him, not just in the implementation. He studies his materials. And I have a friend that is also helping Mayor Isko now. Sabi niya, Princess, kahit gaano kakapal yung bibigay ko kay Mayor Isko, pag nakausap ko siya, binasa talaga niya lahat. And that's a unique trait for leaders na hindi lang sila may grit in the performance of their duties, but there's grit and passion in learning how to perform his duty. And that's what we really love about him, and that's why he inspires us and it inspires me personally to continue on for the city of Manila and now of course for the whole country. Tapos ngayon, ayan na po, February 18 yan ha, Priscilla, ayan, abante mga kois, mga guys, palakpakan. Performance-based campaign, grabe na daw ang negative campaign sa Maynila mga kois. Ayan o, basahin nyo mga kois, mga guys. Sinong pinatatamaan yan? Walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. O diba, akmang-akma yung title natin mga kois, mga guys, mapagkunwari dyan sa City of Maynila. Kasi 3 years ago, puring-puri ang lahat ng mga yan mga kois, mga guys. Especially, Mayura, Vice Mayor Yul, ayan, Valeriano, ayan, puring-puri yan sa kapanahonan ni Yorme Isko Moreno. Sila po yung mga example mga kois, mga guys, yung mga hypocrite na mga tao mga kois, mga guys. So, tangkita naman, bakit hypocrite? O kasi noon, puring-puri, halos na talaga, sila na po magpasubo ng pagkain ni Yorme Isko Moreno, magpaligo kay Yorme Isko Moreno. O pero ngayon, anyari? Ha? At isa pa mga kois, mga guys, bakit po sila magagalit kung may babalik na Yorme Isko Moreno? Ha? Di ba dapat masaya sila mga kois, mga guys? Ha? O anong kinatatakutan nila? Mayroon po bang dapat kakatakutan sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno? Kung mayroon kayong mga ginagawang hindi kaya-aya dyan, ay talagang matatakot talaga kayo. Ha? Natapos nyo bang magbasa mga kois, mga guys? Kadiri daw dahil sa maling akala mga kois. Wow! Naglatag daw ng daan para sa kanilang pagkapanalo. Malaki rin na Nagpasalamat siya kay Yorme na naglatag daw ng daan para sa kanilang pagkapanalo. Malaki rin na pasasalamat ng Honey Yule Tandem kay outgoing Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na anilay kanilang mentor. 450 years ng history ng Manila, nagkaroon na rin po ng babae. Thank you. Mangiyak-ngiyak pa nga eh. Mangiyak-ngiyak pa nga eh sa sobrang pasasalamat kay Yorme Isko Moreno eh. Sa aking Yorme na pinagkatiwala niya po sa akin na kaya ko po. Yung sa aking Yorme na pinagkatiwala niya po sa akin na kaya ko po. Yung sa aking Yorme na pinagkatiwala niya po sa akin na kaya ko po. Dahil sa tinanim ni Yorme Isko Moreno Dumagoso sa Maynila. At kami ang umanin lahat noon. At yan ang pangarap ni Yorme na lahat kami manalong lahat. Tinanim ni Yorme Isko Moreno Dumagoso sa Maynila. At kami ang umanin lahat noon. At yan ang pangarap ni Yorme na lahat kami manalong lahat. At talaga namang panalong-panalo noon. At yan. Sa matter of fact, hindi lang sa distrito, sa buong Manila, napansin namin yung endorsement ni Yorme. Yun talaga yun. Halos lahat ng kandidato ng Asenso Manileño. First time nangyari sa Manila. Usually may nananal 24, 23 councilor, pero ngayon
34 out of 36 councilor, mabigat yun. Bigat. Tapos 6 na congressman sa 6 na distrito. Then 6-0, no? 6-0. First time, sa natatandaan ko mula nung after revolution, ngayon lang nangyari yun, na 6 na congressman ng isang partido. Nanalo. Is history. Kaya ko po tinatanong yun, Mayor, kasi So yan na yung nasabi niya ngayon mga kois, mga gayas. Sabi niya na nanalo sila ng sarili nilang sikap at walang ambag ang ating buting Yorme Isko Moreno. Wow! Palakpakan! Ang galing nila. Kapag kunwari, o diba? Akmang-akma, yung title natin mga kois, mga gayas. gusto kong malaman kung sino ang mas may malaking utang. Utang na loob. Kasi tanggapin natin ng totoo na medyo walk in the park ang nangyari sa takbo ninyo nung 2022 as mayor. Kasi ay magkaalyado kayo ni Mayor Isko. Wala, kahit sino siguro bumangga sa inyo noon dahil magkaalyado kayo during that time. At least this is what I am hearing sa labas po. Ano? Opo. Sa kabilang banda naman, parang wala naman sana sa ganitong kalagayan si Yorme, kung di dahil sa tatay nyo, kung di dahil sa tulong nyo. Parang ganun ang sinasabi ko eh. Sino ba mas may malaking utang sa inyong dalawa? Hindi po walk in the park yung takbo ko po as mayor. Unang-una po, wala naman siya dito eh. Para tulungan ako. In fact, it's the other way around. Kami pong nangangampanya para sa kanya dito sa Maynila. Opo. Kasi siguro sa Maynila 3 beses lang siyang nakalapag. Sa Maynila, yung proclamation rally, meeting de Avance, and then nung isang beses na nagpa-concert siya dyan sa may Orosa. That was 3 beses. Every day, kami pong nangangampanya para sa kanya. Alam niya, mabuti sinabi niya. 3 beses. Every day, kami pong nangangampanya para sa kanya. Alam niya, mabuti sinabi niya yan. Because that's the perception. Sariling sikap po yan. Opo. Pinagtrabahuhan ko po yan. Meron pong isang tingin ko very significant na proyekto si Yorme. Bang, bang! Ayan na po. Ayan na po. Lahat daw ng mga Yormes, mga supporters ni Yormes, ayang bang-bang daw. Nako, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang papakita kay Konsi Awi Sihay, baka makpariha ka ni Banat Bay, ha? Sinasabi ko sa'yo, magtago ka. Ha? Shout out sa mga makayorme dyan. Last day nyo na ngayon. Bang, bang! Shout out sa mga makayorme dyan. Last day nyo na ngayon. Bang, bang! Si mga kois magayas, so, di ba, mga kois magayas. Ganun po sila mapagkunwari. O kung doon, puring-puri sila kay Yorme Isko Moreno na talagang grabe yung paghanga nila mga kois magayas. Ngayon, kabaliktaran na po. Gagawin po nilang lahat para manalo sila at ibuto sila ng Manileño. Pero bakit ayaw pa rin ng Manileño sa kanila kahit grabe na yung paninira nila kay Yorme Isko Moreno? Eh kasi may mga resibo tayo eh. Napaka-significant effects yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno noon na di kaya nilang i-divert sa political aspects nila mga kuis, mga gayas, no? Sa sarili nilang ambisyon sa politika o sariling interes mga kuis, mga gayas. Kaya linlangin nila yung mga tao. Pero hindi marin lang yung taong bayan. Bakit? Kasi may resibo, kitang-kita kung ano ang ginawa ni Yorme Isko Moreno sa kapanahunan niya. May resibo. Kahit ano pang mga pukul nyo, paninira nyong utang, divisoria, buybinta, hindi na binta yan sa mga Manileño. Hindi mabinta yan sa Manileño. Bakit? Alam nila ang mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno. Kaya surin lang po kayo. Okay? Pag-komento po ng iyong mga opinion o reaction sa comment section ng ating video mga kois mga guys. So for now, I'm God Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Sige, pagpatuloy mo lang ha. Ayan.
Okay. Bang, bang! Shout out sa mga makayorme dyan. Last day nyo na ngayon. Bang, bang! Shout out sa mga makayorme dyan. Last day nyo na ngayon. Bang, bang! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like